Usap-usapan ngayon dito sa PBA yung posibilidad na ang Barangay Ginebra ay gagawa ng dalawang aksyon para makabawi dito sa pagkatalo sa Governors Cup. Unang-una yung mga trades, pangalawa yung pagpalit ng import. Itong pagpalit ng import, ang kinukonsidera daw ng iba ay baka kinakailangan munang magpahinga ni Justin Brownlee. Dahil si Justin Brownlee, alam natin may edad na 36 years old na. At dito sa Governors Cup nakita natin palagi siya nagkaka-cramps. Ibig sabihin hindi na niya kaya yung mga heavy minutes talaga. At kung siya ang gagamitin ng Ginebra sa Commissioner's Cup, lalong ang laking problema niya dahil walang height limit dito. So lalong ang hirap ng mga kalaban ng Barangay Ginebra at ni Justin Brownlee. So ngayon, ang Barangay Ginebra tinitignan daw yung iba't ibang mga players na pwedeng makuha, kabilang na itong si Kenneth Farid, ang 6'8", dating NBA player na ngayon ay free agent na. Kung kayo ay nanonood ng NBA, alam niyo na veterano itong si Farid. Naglaro sa iba't ibang teams, kabilang na ang LA Lakers, Portland Trail Blazers, pati na rin dito sa Brooklyn Nets. At sa ngayon, masasabi natin na itong si Farid, kung sakali na makuha yan ng Barangay Ginebra, ay magiging isang asset talaga yan. Ito si Farid ay isang defensive specialist at inside operator. Parang 6'8 version ito nung si Rudy Hatfield, yung dating player ng Ginebra. Pero syempre, pang world class caliber ito. Ito si Farid, hindi natin masasabi na masyadong outside scorer. Pero hindi naman problema sa Ginebra yan. Ang kinakailangan ng Ginebra ngayong import ay yung may inside presence para katulong si Japet Aguilar. Kung makuha nila itong si Farid, siya na pwedeng center ng Ginebra at power forward itong si Japet Aguilar at si Jamie Malonzo. Sa small forward nila si Stephen Holt at of course si Jeremiah Gray. Sa backcourt nandiyan si RJ, si Maverick Hanmisi at si Scottie Thompson. So gaganda rotation ng Ginebra. May mga report kasi dati lumabas na kung matalo daw ang Ginebra dito sa final sa TNT, ibibigay itong si Troy Rosario sa San Miguel. So kung sakaling hindi man makuha ng Ginebra si Troy Rosario, yan ang mas magandang dahilan para kunin nila ito si Kenneth Farid. Para meron silang backup center, para meron silang import center ngayon na magagamit. Alam natin na mahusay si Justin Brownlee, pero kailangan nating aminin na yung game level niya ay medyo bumaba kung ikukumpara dito kay Rondae Hollis Jefferson. Kaya kailangan niya pag-isipan talaga ng Ginebra na kumuha ng panibagong import. Kung sakali na magkaroon nga sila ng chance na kunin ito si Farid at ito ay free agent, pwede nila yung magawa. Kaya sa tingin ko, dapat talaga subukan na ng Ginebra ng ibang import. Ngayon, pagdating naman dito sa trades, meron silang mga assets katulad ni Von Pesumal, si Jason David, ito si Paul Garcia. Iyan ang mga pwedeng gawing pang trade ng Ginebra para kumuha ng ibang mga local big men na magagamit nila kapag natapos na itong Commissioner's Cup. Dahil syempre, itong si Farid, kung makuha ng Ginebra, pang Commissioner's Cup lang yan. Pag Philippine Cup yan, lalabas ulit yung problema nila sa kakulangan ng import. Kaya ito ngayon ang kinakailangan pag-isipang mabuti ng Barangay Ginebra. Sa tingin ko magagawa naman nila ng paraan yan. Kaya wag na tayong magulat kung sakali nga na itong Barangay Ginebra ay gumawa ng trades. Bukod dito kay Paul Garcia at Jason David, itong mga veterano nila katulad ni Bon Pesumal yan ang pwedeng i-trade. Sa tingin ko ito si Jeremiah Gray hindi pa muna iti-trade ng Ginebra yan. Bibigyan pa nila siguro ng isang chance para mapakita ko na magagawa niya pagkatapos magkaroon ng ACL. Pero kung ito'y maging injury prone na naman, sa tingin ko dapat nang i-trade yan ng Barangay Ginebra. At yan ang pag-aaralang mabuti ngayon ng management. Kaya kinakailangan natin i-considera kung ano magiging next option ng Ginebra pagdating dito sa kanilang lineup changes. Dahil yan ang pwedeng gawin ng Ginebra para masiguro na sila ay magkakaroon ng mas malakas na lineup.